Okay, praise the Lord. Okay, good morning ulit sa inyong lahat at sa lahat na nakikinig sa video. God bless everyone. Hallelujah. Today, let's continue this topic. Lesson 30, the true nature of the Holy Spirit. Before we continue, let us pray first. Father, thank you for this wonderful morning you have given us. Thank you so much for your goodness. You are our source, and thank you, Jesus, the owner of our life. Holy Spirit, we allow you to continue to move in our midst and reveal to us, open our eyes spiritually, that we may hear your voice, the clear message about the Holy Spirit will be able to understand. Thank you so much for what you're going to do in our midst, oh God. We give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Yun yung ating topic. Part 2 na tayo. The true nature of the Holy Spirit. Sabi ng isang writer, wala na, ni Dr. Mans, if you know the intention or if you know someone's intention, you will also understand his action. But if you don't know someone's intention, there will be a tendency that you will have the misconception or misunderstanding. So pag mali hindi mo alam yung intention ng isang tao, for example, pwede mo ma-misinterpret yung kanyang ginagawa. Hindi mo alam dahilan niya. Bakit niya ginagawa yan? Or somebody has posted in his evening, or nag-post ng kanyang TikTok, bakit ganun yung kanyang ginagawa. Pag di natin alam yung intention niya, pwede natin silang ma-misinterpret. So, the Holy Spirit, if you don't know God's intention, why the Holy Spirit is here, ma-misinterpret natin siya at hindi natin siya ma-enjoy. So, kung yung mga disciples nung time ni Jesus Christ ay nag-enjoy sila na kasama si Jesus, kasi nakikita nila, di ba? Kung nag-enjoy sila na kasama si Jesus, this time, pwede rin natin i-enjoy yung Holy Spirit. Amen. Do you want to enjoy the company, the presence of the Holy Spirit? Amen. Praise God. Pwede natin ma-enjoy hindi lang sa church. Wherever you go, pwede mo siya ma-enjoy. Every moment of your life, every day of your life, every minute of your life, you can enjoy His presence. Paano mo siyang ma-enjoy? Dapat pakilala natin siya para ma-enjoy natin kung sino siya. That's right. Kasi gusto natin naging masaya lagi, di ba? He's the key. Para mamuhay ka na masaya, nag-enjoy sa buhay mo. Siya yung susi. Pero dapat, tama yung ating pagkakilala sa Kanya, hindi yung maling perception tungkol sa Kanya. Sinabi ka na, He is the most important person on earth, yet He is the most misunderstood. He is the most important person, yet He is the most neglected. Siya yung pinaka-most neglected sa lahat. Na, kung mabalikan natin yung sinasabi natin, you must live from the inside out. Diba? We have the spirit, soul, and body. Now, kapag mamuhay ka, as live in the spirit, kailangan you must live from the inside out. So, paano ka mamuhay from the inside out? Hindi ka namumuhay ayon sa nakikita mo sa iyong palibot. So, paano yun? Kailangan kilalanin natin siya para maintindihan. Una, review natin yung nakaraan. What the Holy Spirit isn't. Hindi siya. Ano yung hindi? Ano yung maling perception tungkol sa Holy Spirit? The misconception. Number 1, not an it. So, hindi siya bagay. Number 2, not a universal force or cosmic mind na mag-magic sa isipan. 3, not a cloud or mist.
Ibig sabihin na the people are filled with the presence of God ay mayroong cloud sa baba, hindi ganon. Not a feeling or sensation. So, hindi lang siya feeling na mararamdaman mo pag Sunday, pag nag-praise and worship, na naiiyak ka. So, hindi lang yon. Hindi yon yung dapat na ilog ng bawat tao na pag walang umiyak ay wala ang presence ni God. Yung sinasabi natin. Yeah, it's not a feeling, pero ito, emphasize natin, it's life. Let me add this statement, sabi ni Dr. Mas. However, the Holy Spirit is not a feeling, but His presence can certainly affect your emotion, your experience, His peace, joy, and comfort. Hindi siya feeling or sensation, pero sapat maapektuhan, mayroong result sa emotion mo. Kasi mayroong peace, mayroong joy. So it means maramdaman mo yung kanyang comfort. Hindi nyo? But, wag yun yung hanapin mo. Okay. Wag yun yung hangarin. Okay. Na every time you go to church, saka mo lang mararanasan yung Holy Spirit. Or every time lang nakakanta ka, saka mo lang mararanasan yung Holy Spirit. Hindi ganun. Because we can enjoy His presence every moment, every minute, every day of our life. Kahit wala tayo sa church, pwede mo ma-enjoy yung kanyang presence. Kagaya ng pag-enjoy ng mga disciples sa presence ni Jesus Christ. Pag nandyan si Jesus kasama nila, they felt secure. So this time, pwede natin maramdaman yan, maranasan yun, you feel secure. Ano yung, paano natin ma-enjoy yung kanyang presence? So, kaya pinag-aaralan natin yung nature niya. Yung nature na pag-aaralan natin last time, naman, who is the Holy Spirit? Last time, pinag-aaralan natin, the Holy Spirit is God's extended. It means, He is God. Pangalawa, He is one with God. Isa yung kanilang hangarin. Now, kapag isa rin yung hangarin natin kay God, then, maintindihan natin yung Holy Spirit. Paano natin masasabi that we are one with God? Paano masasabi na one with God ka din? Paano yun? If you are one with His purpose. Ibig sabihin, bumabalik tayo natin doon sa layunin ni God, bakit ka nandito sa mundong ito? Yes. Ang pinaka-general na layunin natin is to colonize the earth with the culture of heaven. It means colonize ang bahay nyo, ang school mo, ang work mo, kung saan ka man pumunta, saan ka man nag-aaral, saan ka man nagtatrabaho, saan ka man tuturo, o saan ka man nakatira, o sino yung family mo, you are there to dominate, ibig sabihin, colonize mo ang lugar na yan. Ibig sabihin nun, yung culture ng langit ay may-establish sa lugar na yan. Anong culture ng langit? Culture. Dalawa yung culture sa earth. Is either the culture of darkness and the culture of light. So, ang tutulong sa atin dyan is the Holy Spirit. So, we are one with God. Kapag isa, anong hangarin ni God, hangarin din natin. Yung nananalangin ka, Lord, help me to be what you wanted me to be. And to do what you wanted me to do. So, yun yung mahalaga. So, you are one with God. If that's your desire, umiikot yung buhay mo, hindi para kumita. Umiikot yung buhay mo para matupad yung layunin ni God sa buhay mo. So, you are one with God. Paano malaman that you are one with God? Umiikot ang buhay mo doon sa layunin ni God. Bakit ka nandito sa mundo nito? What God wanted you to be. Ibig sabihin doon ka lumalakad. So, mayroon kang path. There is a path that God has prepared for you kung saan doon ka lalakad. Patungo sa iyong destiny. So, pag nakita mo yun, at doon ka dumadaan, you are one with God. So, you are one with the Holy Spirit. The Holy Spirit can lead,
in you. So, may enjoy mo siya. Now, number 3, dito tayo mag-focus ngayon, receives the same honor as God. Yung karangalan niya, hindi ko man. So, ano yung sabihin? Because He is God. Malala yung nakaraan. That He is God. Ang kinanta natin kanina, di ba? God is 3 in 1. We have one God, but 3 dimension and personality. 3 distinct dimension. Kung maalala niyo yung ating illustration, na yung water, pwede siya, yung water represents God. Yung naging ice, tumigas siya, water yan, pero nang tumigas, it's like Jesus Christ. At kapag yung ice ay matutunaw, mayroong steam. Sa ating pabak mainit, the Holy Spirit. So, Jesus Christ is God, the Father is God, the Holy Spirit is also God. Si Jesus Christ mismo ay nagpatunaw. Nagpatunay, sabi niya rito, another confirmation that the Holy Spirit is God is Jesus' statement about the consequences of blaspheming Him. I tell you the truth, all the sins and blasphemies of men will be forgiven them, and will be forgiven them. But whoever blasphemes against the Holy Spirit will never be forgiven. He is guilty of an eternal sin. Mark 3:23. Now, dito, mayroong isang kasalanan na hindi napapatawad. Ang tawag niya, mayroong isang kasalanan na hindi napapatawad. Anong tawag doon? Blasphemy. Men will be forgiven, but the blasphemy against the Holy Spirit will never be forgiven. So, delikado, di ba? Ang pag-blaspheme ng tao ay, sa tao, pwedeng mapatawad, pero yung blasphemy against the Holy Spirit ay hindi napapatawad. So, delikado pag magawa mo ang kasalanan ito. Ano kaya ibig sabihin nun? Pag di ka napatawad, it means nahihiwalay ka sa Diyos. So, what does it mean? Sige. The only sin Jesus said you can never be forgiven of sin is sin against the Holy Spirit. Why did He say this? I believe that He was saying, ano yung sabihin nito? He was saying, it is the Holy Spirit who convicts people of their need to be cleansed from sin by the word of Christ, and who enables us to be spiritually reborn and brings us into the heavenly kingdom. May dalawa dito siyang trabaho. The Holy Spirit convicts people of their need to be cleansed from sin. Ibig sabihin yung Holy Spirit, yun yung nagkukonvict sa'yo. At siya rin yung magbibigay buhay sa ating spirit, reborn. Diba mayroon tayong spirit, soul, and body, or body, soul, and spirit. Nung nahiwalay, namatay, sabi ang tao, nahiwalay sa Diyos. It means death. Nung namatay ang tao spiritually, nahiwalay siya sa Diyos. Ibig sabihin, yung spirito natin nahiwalay sa Diyos. At ang magbibigay buhay, mag-connect ng ating spirit to the Spirit is the Holy Spirit. Naintindihan nyo? Yes. Yung Holy Spirit ang mag-connect. Di ba nahiwala yung ating spirit? So, walang connection kay God. Once we are reconnected to the Holy Spirit, nagbibigay connection sa Holy Spirit, may connect siya ulit. Now you can hear again the Holy Spirit. Now, ang trabaho niya ay kinoconvict ka niya. Ibig sabihin, pinapakita niya sa'yo yung mali mong ginawa. Nakonsensya ka most of the time. And siya yung magpapakita sa'yo para mapatawad ka. Cleanse at siya rin yung magbibigay sa'yo ng buhay connection. And you will become a part of the kingdom of God. Next. Therefore, if someone totally hardened himself to the Spirit,
and His Word, he won't be drawn to forgiveness through Jesus Christ. And he won't be able to receive the regenerating work of the Spirit in his life. So, pag ang isang tao ay nakonvict siya sa kanyang kasalanan at hindi siya sumusunod, hindi siya naghingi ng tawad, many times, maraming pagkakataon, kinukonvict ka ng Holy Spirit, pero hindi mo siya sinusunod, ay pwedeng, pag kinukonvict ka ng Holy Spirit, hindi mo siya sinusunod, hindi ka nag-respond, sabi niya dyan, hindi ka makakaranas ng forgiveness at hindi ka rin may kukonect sa God the Father and become a part of the kingdom of God. Ibig sabihin, pag lagi ka niyang sinasabihan at hindi ka sumusunod, hindi ka mapatawad sa iyong kasalanan, hindi ka rin magbabago. Ibig sabihin, hindi ka rin may kukonect kay God the Father. Walang regeneration. Hindi ka ma-born again. Hindi ka maging part ng kaharian ng Diyos. So, yun yung kaya hindi ka mapapatawad. That is the sin na kung saan hindi mapatawad. Bakit? Kasi nga, hindi mo sinusunod yung kanyang confession. Siyempre, hindi ka mapatawad sa iyong kasalanan. Next. Jesus Christ cleanses us. The Father forgives us. And the Spirit renews us. So, yan yung work. Anong work ni Jesus Christ? Bless us from our sins. And God the Father will forgive us. Buburahin. Sabihin, pag nakalis na sa langit yung kasalanan mo, si God the Father ang magbubura. Tayo, lilinisin niya tayo. The Holy Spirit, Jesus Christ. And the Spirit renews us. Ibig sabihin, siya ang mag-connect sa ating spirit. Intindihan nyo? So, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So, God the Father will forgive us. Jesus Christ will cleanse us. Holy Spirit will renew us. So, siya yung magbibigay ng buhay sa ating spirit. Okay. Next. The writer of the book of Hebrews wrote, quoting Psalms 95, as the Holy Spirit says, "Today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion." Hebrews 3:15. Kapag ka narinig mo daw, most of us, I think, sino ang nakaranas dito na marinig ang Holy Spirit? Can you hear His voice? Pag di mo maranasan yan, di mo ma-appreciate kung sinasabi ko sa'yo. Tinutulong ko sa inyo. But, you have to look for it. Kailangan matuto ka. Kasi pag hindi, maging walang kabuluhan sa'yo ang Holy Spirit. The whole night, natagal ko sabi ko, Lord, help me. How to explain clearly na mag-desire ang bawat isa sa presence ng banal na Espiritu, sa conviction ng Holy Spirit, sa companionship ng Holy Spirit. Kasi napakahalaga siya. Napakahalaga siya sa buhay natin. Pag di natin ito maintindihan at hindi natin siya maging kasama araw-araw, your life will become boring. Ang pupunta mo sa church magiging boring. Yung pakikinig ng salita ng Diyos magiging boring. Bakit? Wala siya na nagbibigay sa iyo ng conviction. So, sabi niya dito, do not harden your heart. Paano yun? Pag nag-convict ka sa iyong kasalanan ginagawa, dapat ay sumunod ka. You ask forgiveness. Humingi ka ng tawad. Ibig sabihin ay sinusunod mo siya, nararamdaman mo siya. Meron dito na kapag ibig sabihin maraming beses ka niyang in-convict tapos hindi ka sumusunod, pwede ka niyang iwanan. Ang tinatawag ko lang is pamigay man. And the scriptures speak about God as long-suffering or patient. It doesn't say that He is forever suffering.
He will allow foolishness for a long time, but only for so long. Ibig sabihin, mayroong hangganan. Okay? Maraming beses ka kinonvict ng Holy Spirit, pero hindi mo siya sinusunod. May hangganan yun. Yun yung sinasabi rito. No forever suffering. Ibig sabihin, may hangganan ang pasensya ni God. Ibig sabihin, the Holy Spirit will give you. At kapag paano nalaman ng isang tao na iniwan siya ng Holy Spirit? Next. The term apostate refers to someone who has entered a state where he can't hear the Spirit of God anymore. You don't want the Holy Spirit to stop convicting you. If the Holy Spirit convicts you about your need to repent, receive forgiveness, and enter the kingdom of God, you should run to Him. Pag di natin naririnig yung Holy Spirit, nasa apostate na stage. Wala sa yung Holy Spirit. Paano malaman? Kinukonvict ka. Pinasimple. If you are still convicted, sabi niya, a state where you can't hear the Spirit of God anymore. So yun yung apostate. You don't want, kung ayaw mo ng Holy Spirit maghinto na mag-convict sa'yo, dapat ay sumunod ka. Na kapag ang Holy Spirit ay nag-convict sa'yo, dapat matuwa ka. Bakit? Kasi naririnig mo siya. Ano ibig sabihin nun? Pag wala ng konsensya yung tao, kahit di manalangin, hindi ka na konsensya. Pag di ka nanalangin at hindi ka na konsensya, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka na konsensya. Hindi ka pumupunta sa church, hindi ka na konsensya. It means the Holy Spirit. Hello, are you here? Nararamdaman niyo ba yun? Na pag di ka magsimba, na pupunbing ka. Even though di ka pumunta sa church, pag for example, di ka pumunta sa church, nakupunbing ka, you must be happy. Because the Holy Spirit still will lead you. Pag di ka nakapag-pray, kinukonvict ka niya. So you must be happy because the Holy Spirit is with you. Pag di ka nagbasa ng Bible, ay kinukonvict ka niya, nararamdaman mo yun, you must be happy because He is still with you. Are you here? So ibig sabihin, magala kayo anak in the apostate stage. Ito yung delikadong state. Panahon na kung saan hindi ka na nagkukonsensya. Wala ka na nararamdaman. Kahit anong ginagawa mo, hindi ka na nagkukonsensya. Anong tawag na? Apostate. Pero, matuwa ka, kapag di ka nakapray, nakonvict ka. Pag di ka nakabasa ng Bible, kinukonvict ka. Pag di ka nakasimba, kinukonvict ka. And if you respond, masaya siya. Yes. At delikado, yung wala ka na conviction because of the Holy Spirit. You hear? Yes. Nakukonsensya ba kayo pag di kayo nakabasa ng Bible? Nakukonsensya ka ba pag pray? It means the Holy Spirit is still there with you. Pag hindi na, wala ka talagang nararamdaman, I tell you, the Holy Spirit will with you. Huwag mo antayin yun. Because, yung sinabi, that's the stage wherein the sin that is blasphemy against the Holy Spirit. Bakit? Hindi ka na makatanggap ng forgiveness kasi hindi ka na, wala na nagpupuntin sa'yo eh. It means you are living in sin already. Kaya, the blasphemy against the Holy Spirit ay hindi kasalanan, hindi napapatawad. Kasi hindi ka na dumarating sa stage na repentance. Bakit? Di ba nararamdaman yung process? Ibig sabihin yung Holy Spirit na nagpupuntin sa'yo. So that is apostate stage. Pag dumating ang tao sa ganang stage, it's hard for him to come back to the Lord. Why? Kasi wala na siyang conviction.
magsimba mo lang hindi, basa mo lang hindi, pray mo lang hindi. Walang pakialam. Bakit? Wala siyang pakialam. Kasi wala na ang Holy Spirit. That is the most dangerous stage for a person. Kasi nga, wala na nagpupuntik sa kanya. Kaya sabi ni Jesus Christ, when the only sin na hindi mapatawad is blasphemy against the Holy Spirit. Kasi pag i-blaspheme siya ng tao, tuloy-tuloy, di ba? Sabi kanina, do not harden your heart. Pero pag inconvict ka niya mag-pray, pag inconvict ka niya magbasa ng Bible, nagbasa na. So it means, he is still convicting you. So you must be happy. But if not, wala na talaga. Then, that is in the apostate stage. And that is blasphemy against the Holy Spirit. Hindi mo na pinapansin yung conviction ng Holy Spirit, ang tawag niyan ay apostate. Apostate. Why? Hindi ka na nakukonsensya. Iniwan ka niya. Ano mangyayari pag naiwan ka ng Holy Spirit? The Holy Spirit left you. Ito yung result, di ba? Why? Because, ito ulit, sige naman, why? Because that means you are still in good relationship with Him if you are still convicted. And He is able to talk to you. Don't let your pride prevent you from responding because you wonder what people will say. You should rather worry that the Spirit will stop. Pag di ka na kinakausap ng Holy Spirit, delikado yun. Kaya tinatanong ko kayo, nakaranas ba kayo kausapin ng Holy Spirit? Pero pag kinakausap ka ba niya at nakukonsensya ka ba, you must be. Sabi niya, because that means you are still in good relationship with Him. Nakonsensya ka pa eh. You're still in good relationship. And He is able to talk to you. So, wag mong hayaan ang pride mo. Dapat ay magpakumbaba ka. Pag tayo ay, usually kasi pagka nakita yung mali natin, di ba, nagagalit tayo o re-retaliate tayo o kaya ay nagtatakbo. So, huwag ka naman takbo. Because the Holy Spirit is still with you. Pagka nakonsensya ka or in-expose niya sa'yo yung kasalanan mo, humingi ka na tawad. Bakit? Kasi nga, ayos pa, naririnig mo ba yung kanyang conviction? But if you do not respond to His conviction, yun ang delikado. Hindi mo na nararamdaman yung conviction, yun ang delikado. Bakit? Wala na siya, iwan ka na niya. But if you still feel that conviction, it means you still have a good relationship with God. Amen. Amen. Kaya dapat i-develop natin yung nakikinig ka sa Holy Spirit. Living from the inside out. Yun ang ibig sabihin nun. If you are living from the inside out, it means nakikinig ka sa Holy Spirit. Kaya ka nananalangin. Kaya ka nananalangin. Ba't ka nananalangin? Ang ating panalangin na alam ay lumalapit ka lang dahil may kailangan ka. Now, lumalapit ka kay God kasi nakikinig ka. Anong gagawin mo sa araw ito? So why do you pray? Lord, show me what to do this day. How to influence people this day. So nagtatanong ka. So kaya sabi niya, mag-worry ka lang. Pag di na siya, di ka niya na kinakausap. Kaya mahalaga, may panahon ka, makinig sa kanya. If you understand this and develop this kind of relationship with the Holy Spirit, ang tanong is, bakit ka makikinig? Sabi ni Jesus Christ, gagawin ko lang kung ano ang pinapagawa ng ating Ama. Dapat ganun din tayo. Gagawin ko lang kung anong pinapagawa ng ating God Father. So si Jesus Christ, sabi niya, gagawin ko lang kung ano ang aking pinapagawa ng aking Father. Bakit niya sinasabi yun? Dati hindi ko lang, Lord. Ibig sabihin nakikita ni Jesus Christ kung anong ginagawa ng galungan. Paano kaya mangyari ito? Kaya si Jesus Christ spent enough time praying. Maraming oras siya nag-pray. Bakit? Hindi siya nagsasalita lang. Ang hirap mo namutin ng isang oras
oras mag-pray. Kasi nga ikaw na ikaw ang nagsasalita. Kahit ano yan nagsasalita, lahat ng prayer request mo binasa mo na. Pero hindi pa rin dumating sa isang oras. Pero bakit sa Jesus Christ mo kung gabi pinakaya niya? Yeah, the whole night. Kaya nga sabi ko, kaya siguro ako na nagigit niya ng gano'n yung panaginip ko. Kasi bago pa doon nag-pray ako, Lord, paano ko i-explain bukas about the Holy Spirit to the people will have that desire to have a close relationship with you. Para ang bawat isa na nakinig, Lord, ay magkaroon sila ng desire to have a companion with the Holy Spirit. Nag-desire mo siya na lagi mo siyang kasama. Ano ang gagawin? Lord, paano ko i-explain? Paano ko ituro that all of us will be motivated and will desire na ihahangarin natin na kailangan ko laging makausap at makinig sa Holy Spirit. Kaya sabi ko, Lord, yung nangyari sa kamay ko, it was the turning point with my relationship with the Holy Spirit. Kasi, inunahan ko si Lord most of the time. Most of the time, yes, nag-pray tayo. Bakit natin tayo nag-pray? Kasi, nag-lay down tayo ng ating request. Pero, ang pananalangin na you have a close relationship with the Holy Spirit, yun yung sinasabi na pray without ceasing. Ibig sabihin, the whole day, kinakausap ko siya. The whole day, kinakausap ko yung Holy Spirit. Paano yun? Every moment, every minute, yung sabi ko sa inyo kanina, you can feel the Holy Spirit. Nandiyan siya eh. Sabi ni God, I will never leave you nor forsake you. Lagi siyang nandyan. Wala lang tayong makinig. So, any time of the day, ano man yung ginagawa ko, you recognize Him that He is there. Holy Spirit, help me how to answer this question. Holy Spirit, help me sa aking exam ngayon. Holy Spirit, help me paano ko aayusin to. For me, my prayer is, Holy Spirit, help me how to influence my student today. Holy Spirit, help me how to share, how to present my topic today. Is it my topic about the Bible? Hindi. Pero I still ask Him. Bakit? Kasi nga, kailangan companion. Kasi hindi ka talaga ma-stress. The moment na naintindihan mo yung purpose mo sa buhay, yun yung pinaka-basic. You are one with God. Nakita natin. So, kaya last night, I prayed that every time na magising ako, Lord, hindi lang kagabi. I think, since Wednesday, kasi Wednesday ko pa inayos to, I've been praying na, Lord, help me how to motivate the people that will listen, na they will desire the Holy Spirit, na lagi siyang kausap. Saan ka man pumunta, ano man ang ginagawa mo, pwede mong tanungin. For example, you are given the task in the school. Lord, help me. Paano ko ito gawin? O pag-umpisa mo ng araw, Lord, help me. Paano ko ma-influence yung mga tao sa palibot ko? Remember, we are one with God. The reason many times we struggle is ganito yun. Example, the illustration is this. Isang tao nagpagawa siya ng salaan. Okay? Salaan na bato. Anong tawag ako ba yun? Tawag dun man. Hindi namin yan. Bistayan. Oo, Bistayan tawag nila. Okay? So parang ginaganyan, di ba? Kita kayo sa ginaganyan nila para mahulog yung, for example, malaking bato or mapino ang kanilang kailangan or malaking bato kailangan. So, sabi ng isang tao, sabi niya, sige, pangalanan ko si Mr. A, si Mr. B, si Mr. C, Mr. G is God. Mr. G, sabi ni Mr. G kay Mr. M, man, gawa nga ng na Bistayan. Okay. Sabi niya, ito yung instruction. Okay? So, meron siyang booklet na binigay. Ito yung instruction. Basahin mo dyan kung anong klaseng Bistayan ang gagawin mo.
And sabi niya, besides sa instruction na yan, andyan si Mr. H, the Holy Spirit, to help you. Kung hindi mo naintindihan yung nandyan sa instruction na yan, tanungin mo siya, nandyan lang siya, kasama mo siya. Intindihan nyo? Okay. So ngayon, gumawa siya ng Biskayan. Pero hindi niya binasa yung instruction sa sa booklet na yun. Gumawa lang siya Biskayan. Ginawa niya na parang screen, ginawa niya ay yung maliliit. Pero ang nakalagay doon sa Biskayan na yun ay pang-screen ng mga malalaking bago dapat ang naiwan. So, mahulog dapat yung mga maliliit, mga buhangin. So, dapat malalaking bato yung dapat na maiwan at makuha nila. So, yun yung kanilang kukunin. Yun nandun sa instruction. Now, sabi niya, bibigyan kita ng 24 hours magawa yung isang block. 24 hours kakayanin mo yun. Gagawa ka tapos gagawin yun. So, binigyan siya ng oras. Hindi niya binasa, hindi siya nagtanong kay Mr. H. Basta ginawa niya lang yun. So, ang ginawa niya, maliliit na screen. So, ang nangyari, baliktad. Pagbalik nung iba yung kanyang ginawa. Ano kaya ang sasabihin ni Mr. G kay Mr. M? So, palagay niyo. Pagsasabihan, siya ba? Di niya nagawa yung kanyang assignment. Bakit? Di niya binasa yung instruction doon sa booklet. Hindi rin siya nagtanong kay Mr. Coach. Kasi ginawa niya, narinig niya lang gano'n, ginawa niya lang kung ano gusto niya gawin. Are you here? Yes. Karamihan tao gano'n. Parang si Mr. M, hindi niya binasa yung instruction doon sa booklet. Hindi rin siya nagtanong, basta gumawa lang siya. Maraming pagkakataon sa buhay natin, pag-ising mo lang, Lord, bless me this day. Ay, bless ka ni Lord sa ginagawa mo. But you do not ask him, Lord, show me how to fulfill my task today. Bakit? Kasi umiikot ang buhay natin doon sa ating purpose, not the purpose of the people. Kaya at the end of the day, mostly ay Muslim. Why? Ginawa natin ang ating gusto. Ginawa natin ang ating layunin. Ginawa natin kung ano yung nararapat na alam natin. Mabuti rin yun, maayos din yung ginawa. Hindi ko gumawa ng kasalanan. You follow, but you fail to fulfill the purpose of the one who sent you, who asked you, yung nag-utos sa'yo na anong dapat mong gawin. Sa buhay natin, ganun ang nangyayari. Pag-gising sa umaga, Lord, bless me this day, guide me. Hinihingi mo lang siya, nagabayan ka niya sa gusto mong gawin. But we don't want to the point na, Lord, help me to fulfill your purpose for my life. Pag umikot yung buhay mo, at pinaka-basic yun, nakita mo yung purpose mo, naiintindihan mo yung purpose mo, lagi mo na siya tatanungin. Lord, anong gagawin mo sa araw nito? Para ma-fulfill ko yung layunin mo sa aking buhay. Ano yun? To influence the people around us. And pagka umiikot yung buhay mo doon sa layunin ni God, magtatanong ka at magtatanong ka sa Holy Spirit. But the basic, pinaka-basic doon, we will learn to live from the inside out. From the inside out. Now, ang tanong ngayon, okay. Sabi ko kanina, wag sanang dumating yung time, ngayon sabi kanina pakinggan ko yun. The apostate refers to someone who has entered the state wherein he can hear the Spirit of God in him. Hindi mo nararamdaman yung kanyang pag-consent siya sa'yo. Hindi mo nararamdaman yung pag-convict niya sa'yo. Pag dumating ka sa oras na gano'n, you better come back to God. Yes. Pero pag nararamdaman mo pa yung konsensya niya, you still have a good relationship with the Holy Spirit. Pag kinonvict ka niya, nakukonvict ka pa kasi hindi ka na nakasimba, you still have a good relationship with Him. Pag nakukonsensya ka pag hindi ka na pag-pray, you still have a good relationship with Him.
Pag nakukonsensya ka, pag di ka na magbasa ng Bible, you still have a good relationship. Yung alam mo yun, gusto mo magsimba, di ka nakasimba. Kasi inaya ka papunta doon sa birthday night. O meron kayong party. So hindi ka nakasimba. Kasi nandun kayo nag-family day. So hindi ka nakasimba, nakonsensya ka. Pag nakaramdam ka ng gano'n, it means you have a good relationship still with the Holy Spirit. Pero, kung hindi ka nakaramdam, delikado yun na stage. You are in the apostate stage. Kasi, ang tawag doon, blasphemy against the Holy Spirit. And you will lose the Holy Spirit. Ano yung mangyayari? Well, I hope that you will listen to the most important person from heaven, who is still the most important person on earth. He is vastly more important than angels, with which many people hope to see. Angels, however, work for the government, but He is the government, the Holy Spirit. Naririnig mo ba ang Holy Spirit? Pag hindi pa, make a relationship, start a relationship with Him. Learn to live from the inside out. Kailangan natin matutunan to. Are you following? Yes. Siya ang pinaka-importanting tao. Siya yung gagabay sa atin. Siya yung susi para mamuhay tayo na maayos sa mundo nito. Siya yung susi para magawa natin yung ating assignment sa buhay. Siya yung susi para malaman mo din anong dahilan bakit ka nag-i-exist sa mundo nito. Siya rin. I know if I ask you now, what's the purpose why God created you? Lahat tayo masasagot natin. Ano nga yun? To rule and dominate. Alam natin yun. Pero ang tanong specifically, ano yun? Saan? Pag alam mo lang, continue to walk in. Pero pag hindi pa, pag di mo pa alam specifically saan, begin to ask the Holy Spirit. Tanungin mo, Holy Spirit, show to me. Ano ba yung assignment mo sa buhay? For me, my work is to see the Philippines living like heaven and earth. Some of you, sabi niyo, you can start, school, ito, may kanya-kanya kayong dream that God has already given you. You have already identified. So, you have already discovered your work. So, continue to ask the Holy Spirit to guide you. Holy Spirit, help me. Paano ko matupad itong layunin na binigay mo sa akin? Paano ko matupad itong dream na binigay mo sa akin? Anong gagawin ko para matupad? Remember, paano ko sasabi that is God-given dream? A God-given dream because the dream is not for yourself. It's for the humanity. Pag sinabi mo, my dream is to have my own house, my own car, my own family, that's not you, the God-given dream. That's your own dream, that's your ambition. Pero yung dream na kung saan, ibang tao ang nakikinabang, hindi ikaw, that's a God-given dream. Huwag mong tahing-tahingin. Kasi para ito sa family ko, tutulong din naman ako sa iyo. Kumikita ko para sa akin na tutulong din ako sa iyo. Hindi ganun yun. The purpose why God has given, for example, ang isang negosyante. Isa siyang negosyante, o ito na lang, alam ko kung narinig nyo din. Ang galing niya kumanta. Sumali siya sa ang tawag nun? AGP. Sumali siya sa AGP. He's only 17 years old. 17 years old. He was very confident. Lahat ng kinanta niya, Christian song. It's a worship song. Narinig niyo yun? Wala. Pinanood ko kasi yung kanyang bizarre. He's a Kenyan. Yes. Kenyan siya, di ba? 17 years old siya. Tinanong siya, anong purpose mo? Because I want to start a foundation. Ang purpose nito ay tutulungan yung kapwa na Black Americans. African. Tutulungan niya yung mga kababayan niya, start ng foundation
para maging maayos ang kanilang buhay. Para sa kanilang pagkain, maayos na community, pagkaaral. So yun yung foundation na kanya start. Bakit siya sumali? So ibig sabihin, God has given him the good voice, career, na kung saan kakanta. Pero para saan yun? Para ba sa sarili niya? Hindi rin para sa family niya, hindi rin sinabi, para may iangat ko ang buhay ng aking family. No. Para sa foundation, tutulungan ko yung aking kababayan. And that is a God-given thing. Amen. Yes. Yung sinasabi ni Pastor na magawa ng kitchen bath or shelter for the children para matulungan sila. That is also a God-given thing. Nalaman ko siya doon pala. Because he also came from the orphanage. So alam na yung nararamdaman ng mga batang nahihirapan, batang nagugutungan. So na-identify niya bakit naranasan niya yun eh. So, ano man yung naranasan mo noon, may kinalaman yan sa iyong purpose sa buhay. If you don't know yet, you ask the Holy Spirit. And that's the beginning of your joy with the Holy Spirit. Because He is one with God. Remember, He is God. He is one with God. And He is the extension of. He receives the same honor with God. That's why, kapag hindi natin siya sinusunod many times at iniwanan niya tayo, that is blasphemy. Mas matindi nga yun eh. Why is that? Because we are blaspheming Him. Pag tinumunbig ka niya ng tinumunbig at hindi ka nag-respond, darating pa na mag-iwanan ka. At anong mangyayari pag iwanan ka? The result of reconnection ito, di ba? We have already studied this. There are 13, but I want to read again. Restored relationship to the King Father. Ibig sabihin maayos yung relasyon sa Father, di ba? Father means source. Entrance to the non-discriminatory and non-partisan kingdom. Remember, walang favoritism si God. Wala siyang favoritism. Hindi rin natin pwedeng i-bribe si God. Nalapit ka ng lapit, pray ka ng pray, punta ka ng punta sa church para pagpalain ka niya. Hindi natin pwede siyang i-bribe. You follow the principle and you will experience it. Are you here? Yes. Principle. Walang pasinsipan kay God. So, because non-discriminatory or not partisan. Ibig sabihin, lahat tayo, babae o lalaki, pantay-pantay. Wala rin mas matalino, ibig sabihin, mas lamang yung kanyang gift, ikaw hindi. Lahat tayo mayroong gift, mayroong assignment, mayroong work. Lahat tayo. Amen. Kaya hindi ka magsana all. Dahil all talaga. We have all that gift. We all have that privileges. Lahat tayo pare-parehong ating privilegyo. Lahat tayo may 24 hours. Lahat tayo may assignment sa buhay. Because the government wherein we are in is non-partisan. Walang pagalingan. Walang pakakbugan. Lahat tayo pare-pareho. Lahat tayo may assignment. Lahat tayo may God-given dream. Lahat tayo may assignment na gagawin. Okay. Kasi wala silang pinapaboran. Next. Restored ability to influence. It means you have the ability to influence your friend, you have the ability to influence your family, you have the ability to influence your classmates, you have the ability to influence your workmates or your office mate, you have the ability. Meron kang kakayahan. O meron kang kakayahan na influence ang iyong tauhan, you have the ability. Meron kang kakayahan na influence ang family, meron. Kasi the Holy Spirit is with you. Ang tanong, hindi ko kaya. Kaya sa utak mo yun. Because you don't believe. But if you believe, anong sekreto doon? Ask the Holy Spirit. Holy Spirit, help me how to influence my family. Holy Spirit, help me how to influence my sister. Holy Spirit, help me how to influence my friends. Holy Spirit, help me how to influence my office mates. The Holy Spirit will guide you. Kaya doon pumapasok yung pakikinig mo sa Kanya. And delegated authority, hindi ka kolorong. You are licensed. Pangalawa, we have given the power to use the name of Jesus. Next, restored dominion. Meron kang territory na kung saan dyan ka mag-iizin. Alam mo yun, meron.
Transform outlook in life na bago ang iyong pananaw. Now, hindi natin kontrolado yung isip ng bawat isa, di ba? Si Pastor, di ko kontrolado yung isip niya. Si Pastor, di yan perfect. May ugali yan, hindi maganda. Pastor. Pero, para hindi kami mag-away, kailangan ako mauna mag-intindi sa kanya. Tapos, kung hindi ako ugali na ayaw niya, dapat siya yung mag-intindi sa akin. Outlook in life. Hindi siya magbago ako. The way I respond to his attitude. Si Hans. Ano Hans? Si Hans. Pagka, yung pagiging bata ni Hans, wala si Hans. Mayroon siya, yung testimony niya na mayroon siya, mga Hans. Siya tempered. Ako yung nag-uunawa sa kanya. My mindset. I must be the one to change. Hindi siya. Hindi siya. Ako. Yung the way I respond, the way I approach the situation, supposedly ako yun. Sarili ko to eh. Bakit ikaw? Hayaan mo ba ikaw ma-stress sa sitwasyon na yan? It's your mind. It's your thought. It's your thinking. Ikaw yan eh. Alam na ibang tao, alam na sila. Hindi sila na-stress, ikaw na-stress ka. So, anong gagawin? Ikaw ang dapat mabago yung the Holy Spirit is there. Ako dapat baguhin ko yung outlook ko para hindi ako na-stress sa galing niyan yan. Baguhin ko yung outlook ko para hindi ako na-stress sa sitwasyon ganito. Lord, ano gawin natin? The Holy Spirit is there. Are you here? Yes. Nandiyan siya. Tanungin mo, Holy Spirit, help me para hindi ako ma-stress. Holy Spirit, anong gagawin ko para hindi ako magganito yung nararamdaman ko? Para hindi ako nalulungkot? Para hindi ako nagagalit? Hindi ako na kapag nag-worry sa sitwasyon ganito. Holy Spirit, help me. The Holy Spirit is always there. Kaya pwede siya maging friend. Bibigyan ka niya ng idea. Are you here? Yes. So, tulungan ka niya. Holy Spirit, naiinis ako sa teacher namin, hindi ko maintindihan. Tulungan mo ako. Holy Spirit, naiinis ako sa asawa ko, tulungan mo ako. So, ganun yun. Basta kaibigan mo, sa kapatid mo, i-ask the Holy Spirit. He will guide you, He will teach you. Para hindi ikaw na-stress. Amen? Amen. Yes, kasi hindi ibig sabihin lahat ng tao perfect. No. But we can control our mind. So, baguhin natin ang outlook, the Holy Spirit will help us. Andiyan siya para tulungan ka. Na-stress tayo kasi, Hoy, andito ako, tulungan kita, may sikreto dyan, tulungan kita. We will always be there. Are you here? Yes. Ang napakaganda, gawin siyang friend. Ang Holy Spirit. Ang saya niyang kasama. Hallelujah. Amen? Yes. Mas masaya siyang kasama. Hindi lang yung umiiyak ka sa Diyos pagkatapos ano. Sabi ng isang simpa-simpa ka. Revival, pagkatapos ng iyak-iyak ka, gano'n pa din yung problema, nandun pa din yung stress. Bakit? Because of the wrong mentality about the Holy Spirit. Pero hindi alam na kahit matapos yung camp, kahit revive, papaguhin mo na doon pa rin yung Holy Spirit, just ask for Him. Amen? Nandiyan pa rin siya every minute of the day, every moment, kasama natin ang Holy Spirit. Just ask Him. Amen? Yes. Lagi natin siyang tatanungin, lagi natin siyang kakausapin. Nakaka-enjoy siyang kasama. Hindi siya boring, exciting. At dahil natutuwa siya sa'yo, later sa una lang, di ba nga, sisip lang ka sa una, di mo siya mabibinig. But later on, you will learn to identify His voice. Kasi lagi mo siyang kausap eh. Lagi mo siyang kasama. So, magbabago ka na lang, you have the courage and confidence, hindi kaya yan. Because you hear Him. Sinasabihan ka niya, kaya mo. He is there. Reconnection to life's purpose. Siya rin ang sikreto para maintindihan mo ang purpose mo sa buhay. Saan specifically? Next. Communication with the heavenly government. Because He is the government, the Holy Spirit. So, pinakausap mo ang government. Then, you have the access to the King. Pwede kang lumapit sa presensya ng hari. Diba? Hindi lahat. Maalala nyo kay Queen Esther na kahit hindi siya pinatawag ng hari, pupunta pa rin siya. But for us, sa Hebrews 4:12, sinabi na, let us come boldly to the throne of grace. When we say throne, that is a set of power. Yes. It means, let us come boldly to the set of power of God. Yun ang ibig sabihin.
Hindi lang yan upuan. The throne represents power of God. Meron tayong, access. You can approach the power of God, come to the throne of God. Hearing the will of the King. Pwede mo siyang marinig yung kanyang gusto sa buhay mo. That's right. Keeping in right relationship. Yan yung resulta. But, pag dumating ang time na kumbaga sabi natin apostate, itong 13 na ito na maranasan mo, mawa mo na yun. Why? Because you come to a point na kung saan nasa apostate stage. Ibig sabihin, hindi mo na siya maririnig. At hindi mo na rin ito mararanasan yung 13 na yan. Hindi mo na rin maririnig ang conviction or ang will ni God. Kasi di ka na nakukonsensya. Kahit di ka magsimba, di ka na nakukonsensya. Di ka mag-pray, di ka na nakukonsensya. Di ka na magbasa, di ka na nakukonsensya. Ibig sabihin, iwanan ka niya at di mo na rin ito mararanasan. But, if you still hear His voice, nakukonsensya ka pa din. It means you still have a good relationship with Him. Amen? Kaya, sundin mo. You run to Him. Amen? Do not harden your voice. So, I pray that each one of us ay lagi natin siyang kasama. Paano? You will always ask Him. Amen? Every day, you ask Him. Hindi lang sa time na mag-isip ka ba, any moment of the day, ano man yung ginagawa mo, kung namu-word ka, nandiyan siya, Holy Spirit, help me what to do. O may problema ka, Holy Spirit, give me wisdom. O nag-exam ka, Holy Spirit, help me. Nag-review naman ako, hindi ko maintindihan. Help me, show me, teach me. O diba? He is always there. Ano man yung kinakaharap mong sitwasyon, ano man yung encounter mo araw-araw, lagi mo siyang tatanungin, lagi mo siyang kakausapin. Kasi lagi siyang nandyan na magtuturo sa iyo. Amen? But remember, we must be one with God. Ano yun? Yung purpose niya, ang sentro ng buhay. Saan umiikot ang buhay mo? Huwag mong sabihin yung boyfriend mo. Sabihin mo na, ikaw ang buhay ko. Delikado yun. The Holy Spirit cannot be there kasi hindi mo siya papakita. You ask the Holy Spirit. Holy Spirit, you are my life. Can you say that? Holy Spirit, you are my life. Holy Spirit, you are my friend. You are my best friend. Hindi ka niya i-malitis. No. Oh, He will help you. He will guide you. Hindi mo sinasabi na wala tayong problema ang kakaharapin na. Walang challenges mayroon. Madami actually. Hindi nyo? Madami. Marami. Araw-araw mayroon yan. Maraming mga tao na nakakairita. Maraming sitwasyon na nakakairita. Maraming mga stressful na sitwasyon na darating. That's why the Holy Spirit is there. Amen? Nandiyan siya lagi. So, kung may kinakaharap ka anuman na challenges, lagi mo siya kakausapin. That's right. Holy Spirit help me. Holy Spirit guide me. Holy Spirit show me. Lagi siya. Holy Spirit and ang Holy Spirit because He is sent by the Father. He came from the Father. That's why He is the most important person. Siya ang pinakamahalaga. Pero dapat hindi namin siya i-neglect. Amen. Gusto niyo bang maranasan ang Holy Spirit? Paano? Hindi lang yung kakanta ka hanggang iiyak ka. Hindi yun. Kundi nakikinig ka sa Kanya kasi nagtanong ka. Pero hindi rin Kanya pangungunahan. Remember, there are crowds ang sumusunod kay Jesus Christ. Excited silang makita yung miracle ni Jesus Christ. Excited silang makinig sa Kanyang teaching kasi ang galing ni Jesus Christ magturo. Excited silang makinig because He is full of wisdom. But, pwedeng ma-appreciate kung ganda ng message. Uy, ang galing ng pastor niya. Uy, grabe yung people. Pero ang tanong, magtatapos mo. Are you interested to know the meaning of that message? Kagaya ng crowd, ang dami-dami, di ba? Na sumusunod, thousands at follower ni Jesus Christ. But only few, only 12,
ang napili. Bakit? Kasi pinili niya nilang manatili kay Jesus. Pinili nilang makinig. Interesado sila. Interesado sila doon sa teaching ni Jesus. Saan sila interesado? Doon sa teaching ni Jesus. Jesus, anong sikreto mo? Bakit gano'n? So, tinuruan sila, this is how you pray. Amen. We need the Holy Spirit. I hope that each one of us will desire, will ask. Pero pinakauna, alamin natin ano yung purpose ni God sa buhay natin. Pero ito pinaka-general that all of us, we are here on earth to colonize the earth with the culture of heaven. Pero dapat ma-develop sa atin yung kultura ng langit, hindi kultura ng darkness. Para yun yung ating daladalang influence. And we represent Christ. Amen. We represent Christ. Last Friday, ay isa ako doon sa speaker, pero ang aking audience ay kinder to grade 3. And matagal na ako nagtuturo ng college at sa high school. Matagal na ako nagtuturo. Now, here comes the time that I will teach the kids. Kinder to grade 3. Mula umpisa hanggang matapos, walang silent moment. Ilan sila? 100 plus? Basta, ang mahaba dito. Okay. And that was a challenge for me. And I have to ask the Holy Spirit, Lord, kaya ako nag-post sinong nakakaalam sa ganito kasi gagamit ako ng object lesson. So, binigyan ako ni Lord. The Holy Spirit just give me the type lesson. The object lesson. Hindi lang ako magsasayo ba ng object lesson. But one thing na hindi ko makalimutan, tiyak ko, yung balon na hinawak ko. Anybody else? Sino gustong mag-ano? Kagaya tayo ng isang balon. Kagaya ng isang balon. Na kapag hinawakan, itong balon na ito, pag nailupo dito sa kamay ko, kahit suntokin niyo, hindi siya maaalis, nakatayo pa din siya. So, sabi ko sa kanila, sino gusto mag-ano? Nung una, nilapit ko, walang mag-nagapunta yung di tayo niya, suntokin ng isa. Naku, maya-maya lahat sila nagpuntahan dun sa harap. Lahat na sila nandun sa harap. At nabitawan ko yung balon. Nabitawan ko yung balon, yung isa gusto niya sinipak. Nung kukunin ng teacher, sinipak niya pa din. Nung nanapon na naman siya, tinakapon niya na naman. Tapos nung natapon na gano'n yung isa, sinipa niya din. So, hindi ko na makuha yung balon. Saan na siya napunta. Now, our life is like that. If we don't listen to the Holy Spirit, mawawala tayo doon sa connection natin kay God. Mapunta ka kung saan-saan. Gaya ng balon mo. Are you? That's why, but if we continue to listen to the Holy Spirit, para tayo nakaakila lagi kay God, hindi ka matitinan. Hindi ka rin nawawalan ng gana. Nag-i-enjoy ka. Kahit anong suntok, kahit anong dami ng tawag sa suntok dyan, or anumang challenges sa buhay, nakakapit ka pa rin because you continue to listen to the Holy Spirit. Like the balloon. Na kung saan hanggat hindi naalis dun sa kamay ko, magapat na natin. So, safe siya. Pero nung nabitawan ko, hindi na siya safe. Bakit? Hindi ka na nakikinig sa Holy Spirit. Pwede kung sino-sino ang pinapakinggan. Because you are now living from the outside in. We must live from the inside out. Ibig sabihin, naka-angkla yung balon niya, nakatali pa din nasa kamay ka. Nakakonect ka pa rin sa kamay ka. Kasi, nakikinig ka sa kanya. Pero the moment you stop listening to Him, His conviction, mawawala ka na. Kumbaga parang nakabitaw ka. Kahit sinong tao na mapakinggan mo. Ay sana ganun din ako. Ay sana yung ganito rin. O so kung saan-saan na. Kung ano-ano na. Nagsisimba ka pero kung ano-ano na napapaniwalaan mo. Why? Because you stop listening to the Holy Spirit. Are you here? So that's why it's good to listen to the Holy Spirit. Para gabayan mo na. Nakaka-enjoy siya maging okay. And we will experience this 30.
What shall you do in order not to grieve the Holy Spirit? Anong gagawin mo para hindi siya mag-grieve? Hindi natin ma-blaspheme ang Holy Spirit. That's the only sin. Nasabi kanina, do not harden your heart. Huwag patigasin ang puso. Sundin mo ang conviction niya. Run to Him. Patuloy kang nakikinig sa Kanya para patuloy kang nakakonect. Gagabayan ka niya. Tutulungan ka niya. Hindi mo pa alam kung anong kinabukasan mo, tanungin mo siya. He has the answer. Because the purpose ay papakita niya sa'yo. Lord, ano yung specific purpose mo? Dominion ko. Saan ako territory? Saan ako mag-dominion? Meron yan. You have the ability to influence anybody else. Sa pamilya mo, sa classmate mo, sa office mate mo, tauhan mo. Meron kang kaya mo silang influence. Just ask the Holy Spirit. Sino man ang tao dumarating, ipinapadala si God. Ask the Holy Spirit. Whatever you do every day of your life, make Him as your companion, as your friend, as your best friend. Lagi kang makikinig para hindi natin mapalungkot o ma-blaspheme ang Holy Spirit. Because that's the only sin na hindi mapapatawag. What shall you do in order to be connected to God like the Lord? Lagi kang makikinig sa Holy Spirit. Let us pray. Thank you, Jesus. Thank